Pasasalamat ang nais kong ibigay sa'yo. Di ko malirip ang kabutihan mo. Dakila ka, O Diyos, sa buhay ko. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang pupurihin ko. Pasasalamat ang nais kong ibigay sa'yo. Di ko malirip ang kabutihan mo. Dakila ka, O Diyos, sa buhay ko. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon at siya po ating patuloy na dakilain. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po dahil ikaw ay aming kasama. Kapatid, sinasabi ng salita ng Panginoon, Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also for the Greek. O hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang maniniwala. Unang-una sa mga Hudyo at pangalawa sa mga Hintil. And the good news is, Jesus died for you. Jesus saved you. Jesus delivered you. Jesus heals you. At sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutang ito. Kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, upang ang sino mang manampalataya o maniwala sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Jesus died for your sins. Si Jesus ay napako doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong mga kasalanan dahil sa iyong mga kasalanan. Upang ikaw ay mapatawad, upang ikaw ay malinis, at upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Malamang ikaw ay walang katiyakan, hindi ka sigurado sa buhay na meron ka. Ang kamatayan po ay walang pinipili. Wala po itong pinipiling oras. Wala po itong pinipiling panahon. The Bible tells us, Hebrews 9:27, it is destined for a man to die once, and after that, to face judgment. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapunta doon sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya siya ay bumaba dito sa lupa bilang nagkatawang tao. At siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa na sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na ikaw ay Kanyang pagkalooban ng buhay na walang hanggan. At siya po ay nag-iimbita sa buhay ng bawat isa na magbukas ng kanyang buhay at ng kanyang puso at tanggapin siya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Habang lahat po tayo ay nakapikit at ang ating puso't isipan at ang ating buong buhay ay nakatuon sa Diyos, pwede po ba na muli ay itaas natin ang ating kanang kamay, tanda ng ating pagkilala at pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon? At kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas,
ito ang panahon upang siya iyong pagbuksan at tanggapin sa iyong buhay. At habang nakataas po ang iyong kanang kamay, sundan mo lamang ang maikling panalangin ito. At habang binibigyas mo ang mga katagang ito sa iyong panalangin, gawin mo ito ng taos puso, na kung saan ikaw ang siyang nagsasabi sa Panginoon. Sige po, sumunod ka po sa panalangin ito bilang pag-aalay mo ng iyong buhay sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong presensya. Sa oras na ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Mga kasalanan noong una, magpahanggang ngayon. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking buong puso, ang aking buong buhay, ang aking buong pagkatao, at tinatanggap po kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon, Diyos, at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkakaloob sa akin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At tayo po'y makakaupo na. Sabi po ng Biblia, in John 1:12, sa lahat po ng nagsitanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus, sila po ay binigyan ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Naniniwala po tayo, lahat ng tao nilalang ng Diyos, pero hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Sapagkat sinasabi po ng Biblia, mayroon pong prerequisite o mayroon pong requirements upang maging anak ng Diyos. Walang iba po kundi ang maniwala at tanggapin si Jesus sa ating buhay. Now, if you did that, you accepted the Lord Jesus Christ with all of your heart, ikaw ay naging anak ng Diyos. Kaya nga pakisabi sa iyong katabi, congratulations. At sa mga maraming beses na tumanggap sa Panginoon, wala pong masama. Kahit ilang beses niyo siyang tanggapin. Amen? Masarap po sa presensya ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung alam nila yung awitin na inawit ko kanina. But praise the Lord. Maayos naman ang coordination ng mga musician. Brother Jomar at ng iba pa sa biyaya ng Panginoon. Now, ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos or walking in God's will. Amen? Paano ba to? Okay.
Bakit ayaw? Kanina gumana to eh. Po. Okay, ito na. Praise God. Walking in God's will. Ito po yung pag-uusapan natin. And this topic is very essential sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. You know what? God is not the God of confusion, but He is the God of assurance. Gusto ng Diyos na tayo'y namumuhay bilang mga Kristiyano na merong kasiguraduhan o merong katiyakan. Sometimes yung iba sa atin, matagal ng Kristiyano, pero patuloy nating inaalam ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? And nagda-doubt tayo kung yung ginagawa ba natin ayon ba sa kalooban ng Panginoon. And you know what? God do not want us as believer na ang dyablo ay magkaroon ng puwang sa ating buhay. Alam niyo po ba yung binibigay ng dyablo upang tayo ay ginagawa ng demonyo, upang tayo ay malayo sa Panginoon? Yun po ay ang i-confuse tayo. Yun po ay hindi tayo magkaroon ng kasiguraduhan o katiyakan. Ayaw ng Diyos na parang sumusuntok tayo sa hangin or pointless yung ginagawa natin. Gusto ng Panginoon, sigurado tayo sa ginagawa natin, at kapag sigurado tayo sa ating katatayuan o ginagawa at sa ating pagsunod sa Diyos, meron tayong kapayapaan. Amen? Pag sigurado ka sa ginagawa mo at peace ka. Diba? So kaya mahalaga, we know how to walk according to God's will. And the Bible teach us many scriptures, marami, hindi lamang dito sa Romans chapter 12. Marami pang ibang talata na pwede tayong makita papaano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. But let me share to you, walking in God's will according to Romans chapter 12 verses 1 to 8. At hayaan nyo po na ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita ay mangusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Basahin po natin Romans chapter 12 verses 1 to 8. It says in verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service or spiritual act of worship. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Verse 3, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Verse 4, for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. Verse 6, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing or giving to the needs of others, let him give generously. If it is leadership or administration, let him govern diligently. If it is showing mercy
let him do it cheerfully. Let us bow our head and close our eyes and let us pray. Father, we bless you. We thank you, Lord God, for this opportunity na pagsalusaluhan po namin ang iyong mga salita. And Lord, I pray na gamitin mo po ang iyong mga salitang ito bilang aming kalakasan. Kami po ay maging matatag na mga Kristiyano, mapuno po ng katiyakan at kasiguraduhan ang aming mga puso habang kami po ay naglilingkod at sumusunod sa iyo. And Holy Spirit, guide us, teach us into all truth, and let the word of Christ dwell in us and allow us, Lord, to remember every teachings of Christ na nais mo, Panginoon, na amin pong isapuso at ipamuhay sa buhay na meron kami. Panginoon, madakila ka po't maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Walking in God's will, this is very vital sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na ikaw ay maging sigurado. Nais ng Diyos na ikaw ay maging panatag. Amen? So ayaw ng Diyos na magulo yung ating isipan o hindi matahimik yung ating puso. Kaya mahalaga po ang usapin na ito. Amen po ba? Are you excited? Now, walking in God's will, the question is how? Papaano? Papaano? Amen? Number 1, the Bible tells us, you present or offer your bodies to God. So, ihandog mo ang iyong katawan o ang iyong sarili sa Panginoon. Kaya sabi dyan in verse 1, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Panginoon, na ialay ninyo, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay na sakripisyo, banal at kalugod-lugod sa Diyos. This is your spiritual act of worship. Papaano tayo sumasamba sa Diyos? Gusto ba nating matiyak na tayo'y sumasamba sa Diyos? Hello? Kasi kung nagpupuri tayo ng walang kasiguraduhan, kinakailangan maging sigurado tayo. But, paano tayo magiging certain na tayo'y sumasamba sa Diyos? The Bible tells us, you offer your bodies as a living sacrifice, bilang buhay na handog. Alam niyo po ba, in the Old Testament, kapag ang mga Israelita ay sumasamba sa Diyos, sila po ay nagdadala ng alay. Sila po ay nagdadala ng tupa. At yung kanilang daladalang alay, hindi po patay. Ito po ay buhay. Sapagkat kung magdadala ka ng patay na hayop, ito ay karumal-dumal sa Diyos. Your sacrifice or your offering must be blameless and spotless. Ito po ay purong-purong puti. Ito po ay dapat buhay. Amen? Kaya nga, kapag tayo lumalapit sa Diyos, sumasamba tayo sa Kanya, dapat tayo po ay buhay na buhay. Amen. Hindi po parang patay. O hindi naghihingalo. O walang gana. Dapat ganado po tayo. Hello? Kaya minsan pag sinasabi ng worship leader, tayo po ay sumayaw sa Panginoon. Tayo po ay magtaas ng kamay sa Panginoon. Tayo po ay pumalakpak sa Diyos na buhay. Now, kapag hindi mo alam paano sumamba, malamang titingin ka lang, magtatanggal lang yung kuko, habang nag-aawitan gamit ang iyong bibig. But sometimes, to the newcomers, medyo nakakailang sumayaw. Huwag po kayong mag-alala, ganun din po kami. Medyo nakakailang pumalakpak. Pero kapag matagal ka na sa Panginoon, and yet hindi mo pa rin na i-enjoy yung pag-aawitan at sayawan para sa Panginoon, malaking problema yan. Amen?
Di po ba nung tayo ay nasa mundo pa, kapag umaawit tayo, nagbe-videoke, talagang bigay na bigay. May pa-headbang pa. Di ba? Talagang pag umawit sa Panginoon, kahit wala naman sa tono yung boses, bigay todo. Pero bakit kapag nung tayo ay nasa Panginoon na, kapag tayo ay umaawit, parang walang gana. Di po ba kung umaawit tayo ng mga awiting makamundo at feel na feel natin yung real lyrics, how much more yung mga awitin na para sa Panginoon? Hello? Kinakailangan po, tayo po ay, when we walk according to God's will, we must offer our bodies as a living sacrifice. Buhay na handog sa Panginoon. Kaninong mo ba pinipresent ang iyong sarili? So, siguro, yung iba dito, kapag merong, hindi naman uso ngayon yung eyeball, kapag merong ka-date, we present ourselves, talagang nagbibihis tayo ng maayos, nagpapaganda, nagpapagwapo. Kasi meron tayong ikakamit, ka-meet up. So, pinipresent natin yung ating sarili na maayos sa kapwa-tao. How much more pagdating sa Diyos? Amen. Hello, di po ba mas ipresenta natin ng maayos yung ating sarili sa Panginoon? Yes. Di po ba mas dapat na magpagwapo tayo at magpaganda sa harapan ng Panginoon? Yes. Amen? Eh sabi dito, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices. Holy. Ano ba yung holy? Banal. As I have said, kinakailangan ang handog, ito ay spotless and blameless. Pleasing to God. Kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kinakailangan kapag ikaw ay sumasamba o lumalapit sa Diyos, kinakailangan buhay. Pakisabi sa iyong katabi, kinakailangan ikaw ay buhay na buhay sa harapan ng Panginoon. Hello! Are you alive today? Ikaw ba'y buhay na buhay habang nakaupo at nakikinig sa salita ng Panginoon? Huwag padadala po sa pakiramdam. Kasi hindi ka nabubuhay sa pakiramdam. Nabubuhay ka ayon sa salita ng Panginoon. Kapag sinabi ng salita ng Panginoon, purihin ang Diyos kahit ano pa ang iyong pakiramdam. So, lahat i-disregard mo, sa isang tabi mo muna, lahat ng iniisip mo, lahat ng alalahanin, lahat ng nakababad na labahan mo, wag mong isipin yon. Lahat ng due date, lahat ng bayarin, santabi mo muna. So, kinakailangan focus sa Panginoon. Amen? Kinakailangan buhay na buhay tayo. Kahit may kagalit ka, kalimutan mo lang muna yon. Mag-focus ka sa Diyos. Pastor, pwede ba yun? Depende sa galit. Kung ano lang, parang misunderstanding, di naman yun kasalanan. So, kalimutan mo muna, saka mo na yun ayusin. So, i-focus mo ang iyong puso at isipan sa Panginoon. Present or offer your bodies to God as a living sacrifice, which is this is the acceptable worship. Ito ang katanggap-tanggap na pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Yes. Pangalawa po, walking in God's will. How? Renew your mind. Kinakailangan baguhin natin yung ating isipan o yung takbo ng ating isipan. Romans chapter 12 verse 2, it tells us, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, or His good, pleasing, and perfect will. Renew your mind. Kinakailangan ang isipan natin mabago. Amen? Kapag tayo po ay naging Kristiyano na,
kinakailangan po mag-iba na rin po tayo ng isipan. I'm not talking here about brain transplant. So, hindi po yan yung sinasabi ko na mag-iiba ka ng brain. Hindi. Ang sinasabi po dito, ang ating isipan po ay binabago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Parang ano yan, yung laptop. Kapag marami ng viruses, hindi na nagfa-function ng maayos, hindi nakagamit-gamit, ang ginagawa dyan, nire-reformat. Ininstallan ng panibagong OS para gumana ng maayos. O minsan, kapag hindi na updated, pinapalitan ng updated na software. Kinakailangan po, updated din po yung ating puso't isipan sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Maliban po na hindi tayo magbago ng pananaw sa buhay at pag-iisip, hindi natin mauunawaan o mababatid ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi dito, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi kayo'y magbago na ng inyong pag-iisip. Amen? So dapat bilang mga anak ng Diyos, ang iniisip natin, yung laman ng ating isipan, hindi yung mga bagay na panandalian, kundi mga bagay na pangwalang hanggan, mga bagay na eternal, hindi mga bagay na temporal. Kinakailangan yung ginagawa natin, hindi ayon sa gawain ng mundo. So, sa mundo, ang isipan ng makamundo, worldly mindset, mga scammer yan. So bilang Kristiyano, hindi mo na gawaing mangloko ng kapwa. Ang makamundong isipan, mga sinungaling yan. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat hindi ka na sinungaling. Amen? Hindi ka na nag-iisip ng ganon na mga bagay. Malamang pwede yung dumaan sa isipan mo, pero hindi na yon ang iyong motibo. Hindi na yon ang iyong agenda. Amen? Kundi ang agenda ng isipan mo, ano ba yung makakapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa Diyos na buhay. Papaano ba maluluwalhati ang Panginoon? Yan po dapat yung ating goal. Yan po dapat yung pinapasok sa ating isipan. At yung awitin natin, yung mga inaawit natin, hindi na dapat awiting makamundo, kundi awiting makalangit. Amen. Dahil nilikha ka ng Panginoon, kaya Kanya iniligtas upang magbigay ng kapurihan sa Kanya. Amen? Renew your mind. Kaya, maalaman mo yung utak ng makamundo. Ang usapan niyan, o ang sinasabi palagi niyan, panay pang mundo. Panay problema, hindi solusyon. Kasi ang Bible, hindi naman problema yung binibigay sa atin, kundi solusyon. Ang iniisip niyan, puro takot, pangamba, puro alalahanin. Now, ang isipan po ng taong makalangit, salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. Kaya sabi dito, kung magbabago tayo ng ating isip, then you will be able to test and approve what God's will is. Pag sinabing test, talagang iyong mababatid, iyong masusubukan kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang mabuti at kalugod-lugod sa Kanya at perpektong kalooban niya. Kaya sa mga tao na hindi pa nagbabago ng kanilang isipan o ng kanilang mindsetting, hindi nila nababatid, hindi nila naiintindihan paano sila mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pakisabi sa iyong katabi, magbago na tayo ng isip. Magbago na tayo ng pag-iisip.
Hindi po pwede na nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, hanggang sa makilala natin ang Panginoon, ganun pa rin yung mindset natin. Hindi po pwedeng ganon. Hindi na dapat mangluloko, hindi na dapat sinungaling, hindi na dapat mandaraya, hindi na dapat gusto palagi nagtitake advantage. Hindi po dapat ganon. At hindi po pang-temporary yung ating pinaghahandaan. Dapat po pang-eternal. Amen? Wala pong masamang magtrabaho. Magtrabaho ka na nakakalugod sa Panginoon. Wala pong masama na ikaw ay mag-involve sa mga activities as long ito ay nakakaluwalhati sa Panginoon. Pero kung nakikita mo na ito ay magkakaroon ng disadvantage sa pamumuhay mo bilang Kristiyano, layuan mo yan. Or itigil mo yan or iwanan mo na yan. Renew your mind. So kung dati ikaw ay matatakutin, kinakailangan ngayon, ikaw ay puno ng pananampalataya. Kung hindi ka mabilis magtiwala, kinakailangan mabilis nagtitiwala ka sa Panginoon. Kung dati ikaw ay naumuhay na walang pag-asa, dapat ang isipan mo ngayon puno na ng pag-asa. Kung ikaw ay walang pangarap noon, kinakailangan ngayon ang isipan mo mapuno ng pangarap para sa Diyos. Renew your mind. Alam niyo po ba, lahat talaga nagsisimula sa isipan. Even God will bring you into the land of abundance, just like here in Australia. But if your mindset is full of poverty, you have that poverty mentality, still, ikaw ay mahirap pa rin. Pero kahit saan kang dalhin ng Diyos na lugar, kahit hindi doon sa mga bansa na mararangya or first class, kahit ikaw ay nasa Pilipinas, kung yung mentality mo maayos ang takbo ng iyong isipan, then maayos din yung outcome ng buhay mo. Kasi bakit? Nasa isipan yan. Lahat ng takot nasa isipan. Amen? Alisin mo yung takot sa iyong isipan, palitan mo ito ng pananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos, sasaya ang buhay mo. Papayapa ang buhay mo. Amen? Kaya mahalaga ang laman ng ating isipan, salita ng Panginoon, pangako ng Diyos. Amen? Now, walking in God's will. Number 3, be humble. Tinawag po tayo ng Panginoon para magpakababa, hindi po para magmataas. Amen? Kung noon ikaw ay ubod ng yabang, ngayon nasa Panginoon ka na, magpakababa ka sa Diyos. Kung noon gusto mo palagi kang pinaglilingkuran, ngayon ikaw ay nasa Panginoon na, matuto kang maglingkod sa iyong kapwa at sa iyong kapatiran. Amen? Sabi diyan, Romans 12 verse 3a, for I say to everyone who is among you, through the grace given to me, not to think of himself more highly than he ought to think. Okay, huwag isipin nino man na siya ay nakakahigit sa kanino man. O huwag isipin ng sino man na siya ay mas mahalaga sa kanino man. Kasi kapag nabago yung ating isipan, ito ay naging inline doon sa salita ng Diyos, tayo po ay magpapakumbaba. Mayroon po tayong pusong marunong makinig, pusong natuturuan. Amen? Pwedeng matamaan yung ating pride,
But still, we will choose and we will decide how to accept it and how to be humble. Amen. Sabi po ng Book of Peter, humble yourself before the Lord and He will lift you up in proper time or in due time. So ang Panginoong Yesus po bilang isang Diyos, nung siya po ay nagpunta dito sa lupa bilang nagkatawang tao, sabi po ng Biblia, siya po ay nagpakababa. Siya po ay naging masunurin. In fact, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Amen. So, kinakailangan tayong mga Kristiyano, tayo po ay mga mapagpakumbaba. In fact, bilang mga Kristiyano, tayo po ang pinakamahusay na naglilingkod. Amen? Tayo po ay mga servant dito. Lahat po ng accomplishment natin, lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng title natin o lahat ng bagay na meron tayo, ito po ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi dito ni Paul, "For I say to everyone who is among you through the grace given to me, not to think of himself more highly than he ought to think." Alam niyo po, habang patuloy natin na nakikilala ang Panginoon, yung puso naman po natin ay patuloy po na nagpapakumbaba. Amen? Lahat po ng bumabagsak, yung law of gravity na tinatawag, lahat ng nasa taas, mayroong possibilities na bumagsak. Pero lahat ng nasa baba, hindi nababagsak yan. Nasa baba na nga eh. So, paano pa yan babagsak? So, yung may tendency lang na bumagsak, yung mga nasa taas. Kaya wag mong titingnan yung sarili mo na ikaw ay palaging nasa taas o nakahihigit sa iba. So, wag kang fa-feeling important. So, pa-feeling importante. Mayroong mga ganon na mga Kristiyano, pa-baby. So, pa-importante. So, tayo pong mga Pilipino, in fact, tayo po yung mga hospitable. Magaling po tayong talagang mag-serve. So, tayo ay na kay Kristo, kinakailangan we must humble ourselves. Alam niyo po, mahirap magpakumbaba. Pero since yung nagre-require sa atin yung ating Diyos na tagapagligtas, yung Panginoon na nagligtas sa atin, we can do it. Amen? We can do it by His grace or through His grace. Kaya nga, kinakailangan, bilang mga Kristiyano, tayo po ay mga meek, maamo. Tayo po ay mga humble. Hindi hambog ha, humble. Magkatunog sila. Iba po yung hambog. Sabi po dito, be humble. Walking in God's will. How? We must be humble. Na kailangan nasa atin yung humility. Kaya nga sabi ni John the Baptist, nung paparating na ang Panginoon, He must increase, I must decrease. Kasi kinikilala si John ng mga tao bilang isang propeta. Nung paparating na ang Panginoon, sa kanya, sabi ni John, kinakailangan siya ang matanyag, siya ang makilala, hindi ako. Ganon din po tayo sa buhay na meron tayo. Kinakailangan si Kristo ang nakikita. Hindi tayo. Hindi puro na lang ako. Ako yun. I, me. I and me. So mahirap po yung ganon. Hindi po tayo tinawag upang maging mayabang,
kundi tinawag po tayo upang magpakababa sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pangapat po, walking according to God's will. Ano yung number 1? Offer your body as a living sacrifice. Pangalawa, renew your mind. Pangatlo, ano yon? Be humble. Pangapat, put your faith into practice or practice your faith. Romans 12 verse 3b, but rather think soberly, in accordance with the measure of faith God has given you. Pag sinabi pong think soberly, talagang balansehin ng mabuti. Pag-isipan ng mabuti. Ayon doon sa sukat ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hello, bawat isa sa atin, iba-iba po yung kapahayagan na binibigay sa atin ng Panginoon. In fact, magkakaiba po tayo ng life verse. Amen? Siguro sa inyo dito yung favorite verse nyo, yung sa Matthew chapter 1, yung patungkol sa genealogies of Christ. Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 tribes. So, Bible verse din yun. Bahala kayo doon. Yung iba naman dito, yung favorite verse, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Bahala ka. Mabuhay ka para kay Kristo, mamatay ka, pakinabang yan sa Kanya. Yung iba naman dito, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares, sige, yumaman ka, umasenso ka, sa'yo yan. Salita kasi yan ng Panginoon din. So, magkakaiba. Amen? But we must put our faith into practice. Kinakailangan yung pananampalataya, yung sukat ng pananampalataya na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ayon sa Kanyang salita, ipamuhay mo. Ipamuhay mo. Put your faith into practice. So, sabi po dito in CEV translation, use good sense and measure yourself by the amount of faith that God has given you. Kung marami kang memory verses, praise God. Kung yung isang kapatiran, konti lang, praise the Lord. Amen? So, kanya-kanya naman tayo ng kaligtasan. Pero kinakailangan, yung salita ng Diyos na naunawaan natin, dapat nating ipamuhay. Put your faith into practice. Paano po ba tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Well, the Bible tells us in Romans 10:17, faith cometh by hearing the word of God. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Pero, magkakaiba tayo ng mga scriptures na napapakinggan at pinangahawakan. Pero ano ba yung mahalaga doon? Ipamuhay mo. Ipamuhay mo. Ibig sabihin, yun yung aapekto sa buhay mo. Kaya mahalaga na yung ating isipan mapuno talaga ng salita ng Panginoon. Amen? So, but rather think soberly in accordance with the measure of faith God has given you. So, kung binigyan ka ng pananampalataya na gumawa ng mga himala, do it. Kung binigyan ka ng pananampalataya na sumuporta o magbigay, gawin mo. Magkakaiba po tayo ng sukat ng pananampalataya na ibinigay sa atin ang Diyos. Amen? Put your faith into practice. Kasi malalaman mo yung pinapaniwalaan ng isang tao sa pamagitan ng kanyang ginagawa. Amen? Malalaman mo ano yung kanyang iniisip, ano yung kanyang pinapaniwalaan,
Yun yung kanyang sasabihin, yun yung kanyang lalakaran, yun yung kanyang ipapamuhay. Amen. Kaya ang isipan na puno ng takot, ang sasabihin niyan palagi, takot. Ang lalabas sa bibig niyan, takot. Ang isipan na puno ng pagdadalawang isip, ang lalabas sa bibig niyan, doubt. Pero ang isipan o puso na puno ng pananampalataya, ang lalabas sa bibig niyan, pananampalataya. At kikilos yan nangaayon sa pananampalataya. The Bible tells us, the just shall live by faith. Ang matuwid, ano yon? Mabubuhay sa pananampalataya. So lahat ng matuwid o kinukonsider na matuwid sa harapan ng Panginoon, sila po yung mga tao na nabubuhay sa pananampalataya. Pananampalataya saan? Sa salita ng Panginoon. As I have said earlier, faith cometh by hearing the word of God. I hope po habang kami po ay nangangaral dito, actually, schedule to ni Pastor Marlon, pero since nandito kami, sabi ni Pastor Jonathan, samantalahin lang daw muna. So, salamat po sa privilege na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. At kinakailangan po na bilang mga Kristiyano tayo po ay maging matatag, maging grounded sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So paano mo malaman na ikaw ay namumuhay o lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos? Pinapamuhay mo yung pananampalataya na meron ka. Kasi, anong sense or anong kwenta nun kung maganda naman yung life verse mo, pero hindi naman nakikita sa buhay mo? What's the purpose? Malaman mo na ikaw ay ligtas, and yet hindi ka naman namumuhay bilang isang ligtas. When the Bible tells us, work out your salvation with fear and trembling. Amen? Pag sinabing workout, sino dito sa inyo nag-workout? Nag-gym. Pag sinabing workout, put into practice. Ipakita mo. Hindi para maligtas, kundi ipakita mo, naligtas ka na. Ikaw ay naligtas. Yun po yung ibig sabihin nun. Work out your salvation with fear and trembling. Patunayan mo na ligtas ka sa pamamagitan ng mga ginagawa mo. Sa pamamagitan ng pamumuhay mo. Put your faith into practice. Amen? Hello? Parang ayaw nyo ata eh. Put your faith into practice. So, isipin mo na lang, di ba, kapag tayo nag-workout, mayroon niyang kalakip na disiplina. Sabi nga kagabi ni Mapit, nung nag-gym daw si Pastor Jonathan, tuwing umaga, boiled egg. Boiled egg. Hanggang sa parang gusto niya nang sumuka kasi may coach siya. Wala tayong magagawa. Kasi kung mayroon kang gustong ma-achieve, kinakailangan mong mag-submit doon sa discipline na binibigay sa iyo ng instructor mo. Now, ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Kung gusto natin na maging mabunga o maging fruitful yung Christian life natin, we must submit according to God's Word. Amen. Put your faith into practice. By doing that, malalaman mo na ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung hindi mo naman ginagawa yung pinapaniwalaan mo na salita ng Diyos, well, wala yang kwenta. Amen. Panglima, malapit na po tayong matapos. Praise God. Find and know your place. Hanapin mo at alamin mo kung saan ka lulugar. Mahalaga po yan. Romans 12 verse 4 and 5, sabi po dito, for as we have many members in one body,
But all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. So we are the body of Christ. At bilang katawan ni Kristo, nakaposisyon po tayo sa iba't ibang bahagi. Hello? Meron po sa atin dito ginagamit bilang bibig ng Diyos. Meron po sa atin dito ginagamit bilang mata ng Diyos. Meron po sa atin dito ginagamit bilang tagapakinig. Meron po sa atin ginagamit dito bilang paa in the body of Christ. Meron namang kamay. Meron dito kilikili, pasingawan ng init. Parte pa rin yun ng katawan. Meron dito, kuko. Pero lahat importante. Hello? Lahat mahalaga. Wala diyang nakakalamang. Wala diyang sinasabing espesyal. Kahit kuko ka lang, kung wala ka naman, mahirap dumampot ng buhok o karayom. So, di ba? Alam mo naman, gamitin mo yung mata mo pagdampot ng buhok o karayom. Hindi naman yung katawan puro lang ilong. Di ba? Hindi po pwede na yung function ng bibig gagawin ni ilong. Hindi mo po pwedeng gamitin pang inom yung ilong mo kasi masasaktan ka. Although ginagawa yan ng mga extremist, pero yung function ng ilong, hindi para sa tubig, kundi para huminga. Amen? Pwede mo rin gamitin yung bibig mo sa paghinga, pero mahirap. Kasi hindi talaga yan yung function niya. Kaya hindi po pwedeng mainggit si kamay kay bibig. Sasabihin ni kamay, pambihira itong bibig na to. Siya lang yung kain ng kain. Lasap na lasap niya yung masasarap na pagkain. So, ang gagawin ni kamay, kasi naiinggit, hindi na ako magko-coordinate, hindi na kita susubuan. Tuwing may pagkain, ayaw na ni kamay gumalaw. Bahala ka sa buhay mo. Dumating yung tanghalian, hindi nagpa-function yung kamay. Dumating yung hapunan, ayaw pa rin kasi naiinis eh. Kasi gusto niyang gawin yung ginagawa ng bibig. Eh, hindi naman pwede. Hanggang lumipas ang kinabukasan, hanggang isang linggo, naramdaman ni kamay, bakit parang nangihina ako? Sabi naman ni Chan, ang sakit ng pakiramdam ko. Sabi naman ng paa, nakakatamad lumakad, wala akong lakas. So, hindi alam ni kamay, dahil sa kanyang kagagawan, nadadamay lahat. Pati si bibig, wala nang ganang kumain. Amen? Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya, kung ano yung... Kaya kinakailangan, ikaw at ako, alam mo yung lugar mo. Alam mo yung function mo. Alam mo kung para saan ka. Hello? Kasi kung hindi mo alam o kung hindi ka hahanap ng lugar, kung hindi mo naunawaan kung saan ka lulugar, dalawa lang yan. Makakasagasa ka o masasagasaan ka. So hindi naman ikaw yung pastor, gusto mong palitan yung pastor. Okay? Hindi naman ikaw yung gitarista, gusto mo ring maggitara. Ako po'y worship pastor or music director sa loob ng 10 taon. So, prangka po ako. Sinasabi ko talaga, kung hindi naman talaga maayos yung boses mo, hindi pwede gusto mo lang dito. So maghanap ka ng ibang lugar kasi madadamay kami. Oo.
Kasi hindi pwede kasi gusto mo lang gawin. Yung, porky type mo yung ministry, gusto mo na doon. Eh kung hindi ka naman effective doon, so wag ka na doon. Wag mo nang ipagpilit. Pastor, napag-aaralan naman yan. Di maghanap ka na magtuturo sa'yo. Mahal kaya mag-voice lesson, di ba? Lang naman ibigay ko yung oras ko sa'yo. Meron pa akong mga anak na inaalagaan. Meron pa akong ibang ministry. So, hindi ko po kayo dinidiscourage. Kundi, ini-encourage ko po kayo. Find and know your place. Kasi kung matagpuan mo kung para saan ka, doon ka magiging masaya. Doon ka magiging masaya. So, kaya siguro hindi ka masaya dyan kasi hindi ka para dyan. Eh, si pastor pa naman, mahilig yan magtawag. Oh, lahat ng gustong magpa-member sa worship team, lapit lang kayo kay Pastor Mike. Sa isip-isip ko, hindi naman ganun kabilis yun. Kasi paano kung lahat gusto? Di wala nang mauupo dyan. Lahat na lang dito. So for us, we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Yan po yung totoo niyan. Kaya nga yung mga discussion natin nung 2 Fridays, di ba? Yung mga ministry gifts, yung 5G na tinatawag, yung apostles, govern, prophets, guide, evangelists, gathered. Dahil nga yung heart ng evangelist para doon sa mga lost souls. Pastors, guard. Talagang ang heart ng pastor para sa mga naligtas. Gusto niyang bantayan yung mga tupa. And teachers, ground. Talagang pinapatibay niya yung pananampalataya ng mga mananampalataya upang hindi sila maakay sa ibang pananampalataya. Magkakaiba po ng function. So, hindi pwede na trip mo lang magluto, aagawan mo na si Kuya Ike. So, hindi ganon. Hanapin po natin kung ano yung nilagay sa atin ng Panginoon at saan po tayo magiging effective. Amen po? Find and know your place. Mahalaga po yun kapag tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi mo naman alam kung saan ka lulugar, talagang masasagasaan ka. O either, ikaw yung makakasagasa. Amen? Kaya sabi ng verse 5, so we being many are one body in Christ and individually members of one another. Lahat po tayo dito importante. Pero magkakaiba lang po tayo ng function. Amen? So, kung buhok ka lang, okay lang yan. At least na puprotektahan mo yung ulo. Kawawa naman yung nasa huli. Tatamaan ka agad ng araw. Buti na lang may sombrero. Glory, nag-illuminate. Merong illumination daw, sabi ni Kuya Ike. So, lahat yan mahalaga. Hindi ka pa pwedeng mag-malfunction. So, nakakita ka na ba ng ilong na baliktad? Yung butas nasa taas. Kung umulan, mapupuno yan. So, hindi pwedeng ganon. Hindi rin puro mata. Hindi rin puro tenga. Kasi nga, sabi ko kanina, kung magpa-function si kamay, then ipapasok yung sinulid doon sa karayom. Tapos si mata hindi magpa-function, pipikit. Paano niya yun may papasok? So lahat importante. Amen? Kinakailangan lang ng coordination at mag-function ng maayos. Now, tayo po lahat ay membro ng katawan ng Panginoon sa simbahang ito. Kaya pakisabi sa iyong katabi, mag-function ka ng maayos. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, maging accountable ka doon. Huwag mo nang pagnasaan yung posisyon ng iba.
Kasi hindi yon para sa'yo. Ako, honestly, gusto ko lang maging membro. Ayoko sa fivefold. Gusto ko doon lang sa maging member. Kaso, hindi naman yun yung pinapagawa sa atin. Sarap kaya nun, maupo lang doon. Mag-arrange ka ng upuan. Pag sinabi ng pastor, paabot nga, abutin mo lang, bigay sa kanya. Mag-chef, bahala kayo dyan. Gitar, bahala kayo dyan. Trabaho niyo yan. Amen? So, kung saan ka nilagay ng Panginoon, mga kapatid, doon ka sasaya. Kahit sabihin natin, hindi po ba like yung isang magaling mag-drawing Of course, yung kamay yung ginagamit sa pagguhit. So, pag sumali yan sa competition, sabihin natin nanalo. Pag tinawag siya sa stage, yung kamay lang ba yung nire-recognize? Palakpakan natin yung kamay ni Orlando. Napakagaling gumuhit. Yung kanyang mga paa, mga tenga, kamay, hindi yan kasama. Hindi kasi yun pwede. Kasi, pag naparangalan yung isang parte ng katawan, kasama na po yan yung kabuuan. Amen? Kaya nga, kahit kuko ka lang, mahalaga ka. Mahalaga ka. Yung sakit ka kung ingron ka, masakit ka. Kung ingron ka lang, pangdamay ka. So, wala ditong ingron. Okay? Wala dito nun. Lumayas ka na kung ingron ka. So, hindi pwede. Kinakailangan lahat nagpa-function, lahat nakakatulong. Amen? Para sa ikauunlad ng katawan ni Kristo. Find and know your place, mga kapatid. Amen? So kung hindi mo pa alam, alamin mo, assignment mo yan. Assignment mo yan. Amen po ba? So pag-pray mo sa Panginoon, kasi masayang maglingkod sa Panginoon na alam mo kung saan kanya ginagamit. Si Senator Juan Clavier nga usher yun sa church. So, kahit senador siya, yung gift niya talaga palaging nakangiti. Kumusta kayo? Dito po kayo umupo. Dito kayo umupo. So, hindi yun siya pa-espesyal kasi alam niya yung function niya. Kahit mataas yung kanyang katatayuan sa buhay. Amen? So, makontento tayo kung saan tayo inilagay ng Panginoon. So, yan po. And the last one is, use your gift. Amen? So, alamin mo kung para saan ka lulugar. So, wag kang pihit ng pihit doon sa mixer kasi hindi mo yon lugar. Baka sagasa ka. So, meron yang naka-assign. Use your gift. Romans 12 verse 6 to 8. Sabi po dyan, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging or exhortation, let him encourage. If it is contributing to the needs of others or giving, let him give generously. If it is in leadership or administration, let him govern or administer diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Use your
gift. Amen. Use your talent. So, kapag wala kang talent doon sa area na yon, please, wag mo nang ipakita. Okay, itago mo na lang. Okay? So, God has also given us different gifts to use. If we can prophesy, we should do it according to the amount of faith that we have, or to the amount of faith we have. So magpahayag ka ayon sa pananampalataya na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. The word prophecy here is not only subject for the office of the prophet. Hindi po, yung sinasabi po dito na prophecy or prophesy, magpahayag. Kaya sabi sa, if you will read 1 Corinthians chapter 14, sabi po doon, he who prophesy is greater than who speak in tongues. Why? Because he who speak in tongues edifies himself, but he who prophesy edifies the church. Siya na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay pinalalakas niya hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang buong katawan ni Kristo. So, even now, I am preaching and teaching to you, but habang kayo'y nakikinig, pwede ako ay nagpa-prophecy. Dahil ako ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. So if you can prophesy, you should do it according to the amount of faith that is given to you. So you can declare according to the faith na meron ka. Pwede kang magpahayag ng salita ng Diyos ayon doon sa pananampalataya na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Hello? At ang prophecy, ito po ay ginagamit upang ang bawat isa ay palakasin. Amen? Upang ang bawat isa ay palakasin. Yun po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 14. Now, if we can serve, actually, we call this a motivational gifts. Ito po ang makikita natin sa Romans 12 verses 6 to 8. Ito ay mga motivational giftings. So, if you can serve others, we should serve. Kinakailangan kung ikaw ay merong gift sa paglilingkod, maglingkod ka ng maayos. Mag-serve ka ng maayos. Meron talagang ganon. Huwag mo lang silang utusan na mga una. Utusan mo lang silang sumunod, yun lang yung gusto nila. Sasabihin nila, Pastor, huwag lang yung gawain na yan. Kahit ano ipagawa mo sa akin, gagawin ko maliban dyan. So, merong iba, ayaw talagang magsalita dito. Gusto lang nila ng ibang gagawin. Meron silang gift of service. Pero actually, dapat, as I have said, lahat po tayo dito, dapat maayos po tayong maglingkod. Marunong po tayong mag-serve. We should serve one another. If we can teach, we should teach or we must teach. So kung mayroon ka namang pinagkalooban ka naman ng kakayahang magturo, depende sa subject matter, magturo ka. Magturo ka ng maayos o ng buong sipag. Kaya kung papagturuin niyo ako ng mathematics, bahala kayo sa buhay niyo. So, hindi ko yan, wala akong hilig sa math. Wala akong hilig sa math. So, mayroong iba naman, yun talaga yung kanilang favorite na subject. So, if you can encourage others, we should encourage them. So, kung meron kang gift ng encouragement, malaman mo naman kasi yung may gift of encouragement or exhortation. Yung kanyang pinapayuhan, nagpapatuloy. Hindi nawawala sa simbahan. So, kasi pag wala kasing gift, pag i-encourage niya, of course, yun yung kanyang motive. Pero yung ini-encourage, hindi na i-encourage, so di-discourage tuloy. Hindi na dumadalo. Okay? Hindi
hindi na-encourage, hindi napapalakas. Kaya kung meron kang gift of encouragement, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi kung hindi natin gagamitin yung talent or yung mga giftings na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, kakalawangin yan. Hanggang sa hindi mo na siya magamit ng maayos. Amen? Hanggang sa hindi mo na siya magamit ng maayos. So if we can give, we should be generous. Mayroong iba naman talaga, ang gusto lang nila sumuporta. Talagang nasa puso nila yung pagbibigay. Alam niyo po ba sa ministry, hindi magpapatuloy ang ministry kung walang magbibigay. Kasi lahat kinakailangan ng pera. Kahit dito, nagbabayad tayo ng renta. Yung projector, binibili yan. So mayroong iba, yun talaga yung kaloob nila, magbigay. So, kung mayroong kang kaloob ng pagbibigay, you should give generously. Amen? Magbigay ka ng abot sa iyong makakaya. Kasi mayroon talagang mga tinawag sa ganon. Yun yung, hindi ako makakasama sa evangelism. Yan, ito pang gasolina, pang diesel. So kasama pa rin siya. Diba? Kasama pa rin siya. So dito po, sabi dito, if we are leaders, we should do our best. So kung mayroon ka ng pinagkalooban ka naman ng kakayahan na manguna ka ng buong sikap. So, mag-administer ka ng maayos. Meron talagang mga tinawag na leader. Meron silang gift of leadership. Talagang meron silang authority na papasunod nila ng maayos yung mga tao. Pero kung wala ka namang gift of leadership, naku, iiyak ka lang. O yung leader lang. So kung wala kang ganon, palaging merong mag-aaklas sa'yo. So hindi pwede na gugustuhin lang natin kung ano yung gusto natin. Meron talagang kaloob na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Now, if we are merciful to others, okay, we should do it cheerfully. So, mayroong gift of mercy na tinatawag. Talagang mabilis mahabag o mabilis maawa. Mayroong iba, slight lang. Mayroong iba naman talaga, walang pakialam. Walang awa. Di marunong maawa. Hindi, iba po yung sinasabi dito, na gift of mercy. Of course, kinakailangan bilang mga Kristiyano, mahabagin tayo. Pero iba pa rin yung mayroong gift of mercy. Amen? Iba pa rin yung bilang mga Kristiyano, kinakailangan mapagbigay tayo. Pero iba pa rin yung mayroong gift of giving. Iba pa rin yon. Hindi nangangahulugan, porque wala kang gift of giving, magiging madamot ka na. Hindi po ganun yon. Hindi po nangangahulugan na wala kang gift of mercy, ay wala ka ng habag. Hindi po ganun yon. Meron talagang mga mahabagin at meron talagang mga mapagbigay. Kahit pagkain na lang pwedeng gagamitin niya na ibibigay niya pa. Handa siyang magsakripisyo. So, ang Bible kasi yung tinuturo, hindi lang yung God loves the cheerful giver. Di ba? Usually, yun yung sinasambit natin. God loves the cheerful giver. Pero po, mayroon din pong tinatawag na sacrificial giving. Talagang iiyak ka kapag nagbigay ka. Talagang manghihinayang ka. Part din yon. Kaya sabi ko kanina, depende yan sa favorite verse mo. Kung yung favorite verse mo, cheerful giver, talagang magbigay ka ng masaya. Kung yung isa naman, sacrificial giving, talagang palaging sakripisyo yan. 10 na lang yung matitira sa kanya. Kahit pambili niya na lang yan ng gamit niya,
bibigay niya pa rin. Talagang sakripisyo. Pero, we cannot deny the truth or the fact that we cannot outgive God. Hindi natin kayang talunin ang Diyos sa pagbibigay. Hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay, mga kapatid. So, kung payabangan lang ng pagbibigay, wala kang sinabi sa Diyos. Tandaan mo yan. Kaya, be humble. Amen? Be humble. Ano yon? Walking in God's will, how? Number 1, offer your bodies to God. Number 2, renew your mind. Number 3, be humble. Number 4, put your faith into practice. Number 5, find and know your place. The last one is, use your gift. Gamitin mo ang kaloob na binigay sa iyo ng Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo. Hallelujah. Lord, we bless you, Lord God, and we thank you, Lord, for your word sa araw na ito. Panginoon, salamat po dahil ang iyong mga salita ay patuloy mo po na ipinaalala sa amin at patuloy mo po kaming nire-remind kung paano po kami magfa-function ng maayos ayon sa kaloob na pinagkaloob mo sa amin. And Lord, to those people, Lord God, who are praying and still discovering their gifts, I pray, Panginoon, na ito po ay ibigay mo sa kanila. Sila po yung tugunin. At sila po yung mapanatag. At sila po, Panginoon, ay mag-function ng maayos. Salamat po dahil kalooban mo na ang bawat isa ay mamuhay na mayroong katiyakan, mayroong kasiguraduhan. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po na bilang membro ng katawan mo o ng katawan ni Kristo, bagamat kami po ay nasa iba't ibang parte ng iyong katawan, mayroon po kaming iba't ibang function. Pero ang lahat ng ito, Panginoon, ay para po sa iyong kapurihan at para po sa iyong kaluwalhatian. This is, Lord God, for the equipping and for the perfecting of the saints, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa yung pinagkaloob, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord God, for that clear understanding, clear purpose, na kung bakit kami narito, Panginoon, sa simbahang ito. Panginoon, madakila ka po at maluwalhati. Patuloy po namin inaalay ang aming buhay sa iyo. Gamitin mo po ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan at para sa iyong karangalan. Salamat po sa kaligtasan na aming tinanggap. Salamat po sa bagong buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. God bless po sa bawat isa.